Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang inilig. At tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa sa ating paggunita kay San Jeronimo, pari at panda sa simbahan, upang lalo nating panabikan ang halaga at kahulugan ng hinuhubog tayo sa larangan nitong ating pananampalataya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ako'y tigib ng pasasalamat sa Diyos sa buhay na pinagkaloob sa akin at pasasalamat sapat ngayon ay dumating na ang takdang aking kaarawan upang pagtibayin ko palagi ang alga at kahulugan nitong pananampalatayang taglay. Kaya makapanalig upang tayo maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Darating sa Jerusalem ang mga taga iba't ibang bayan. Sila'y magyayayaan.
tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at mamamanhik tayo sa Kanya. Ako man ay pupunta roon. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na yaon, 10,000 dayuhan ang mangungunyapit sa bawat Hudyo at makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan na angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Pag itinala ko, yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Sion, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong doon mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin ang mabuting balita ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasa niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa sangnayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo, sabi niya. Sapagkat naparito ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dumarating sa buhay natin ang sinatagawin nating mapapait na mga karanasan sa buhay na talagang kung pwedeng pagsisihan mo ng taimtim at manalangin, hindi natin madalas ginagawa ito. Madalas sinisisi natin ang taong nagpahamak sa atin, ang mga taong gumawa sa atin ng kalapastanganan, at ang mga taong hindi nagbigay ng kagandahang kaloob sa atin, manapay naging talo-sira tayo sa kanila.
Kaya marami tayo nasasambi. Tayo mga Pilipino, ganyan. May marami tayo nakagalit. At minsan nasasambi tayo, mamatay ka na sana. Yung mga bagay na gano'n na talagang ikapapahamak na ating kapwa bilang ito'y isang napakahalagang paghihiganti sapagkat nakahiganti ka na sa kanya sapagkat gumawa siya na hindi maganda at hindi naayon sa iyong puso't kalooban. Ang mga bagay nito, halimbawa, tatalakayin natin sa ating mabuting balita sapagkat ang mga Hudyo ay hindi sila nakikihalubilo sa mga taga-Samaritan, sa mga taga-Samaria, ang kanilang pagiging Samaritano. Sila po yung mga Hudyo pero hindi purong Hudyo, nakapangasawa sila ng ibang lahi. Kaya half Jew at half ng mga salit-saling lahi ang mga naninirahan sa Samaria. Kaya hindi tinatanggap ng mga taga-Samaria ang purong mga Hudyo sapagkat ayaw din naman ng mga Hudyo makisalumuha sa kanila sapagkat hindi naman sila purong mga Hudyo kundi sila ay nabahiran na ng ibang mga lahi. Yan ang background, konting background. Gusto ni Kristo na sila pumunta sa Samaria sapagkat ito ang pinakamalapit na daan patungo sa Jerusalem. Kaya yung mga lugar na iyon nung araw, ganitong ginagawa nila. Pero eto, sa isang eksena, hindi sila tinanggap sa nayon ng Samaria upang makarating sa Jerusalem at upang ang lahat ay maging maayos at mag-overnight marahil ang ating Panginoong Kristo at pinaghahanda ang lugar na kanyang matutuluyan sa Samaria pero pinagbawalan sila ng mga Samaritano. Kaya eto, galit na galit ang mga alagad na nagpahayag sa ating Panginoong Kristo ng paghihiganti sa hindi pagtanggap sa kanila. Kaya ito yung mga salita, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugdawin sila? Aba, napakaganda ng kanilang mga pinapahayag pero oo nga, para paghiganti sa hindi pagtanggap sa kanila upang manuluyan si Jesus doon kahit na sandali man lamang mag-overnight doon sapat sila papuntang Jerusalem. Pero narinig nila ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lalaman ba ninyo kung anong uri ng Espiritu ang sumasa inyo? Napakaganda at malalim itong ipinahayag ng ating Panginoong Kristo bilang katanungan sa kanila. Ano yan? Espiritu ng demonyo o kadiliman? Espiritu ba yan ng paghiganti? Espiritu ba yan ng sama ng kalooban? Espiritu ba yan ng hindi naaayon sa kagustuhan mo ang kanilang karakter, ang kanilang attitude, at marami kang gustong ipahamak sa iyong kapwa. Kapahamakan ba? Gusto mong kapalit sa mga bagay na hindi mo nagustuhan na ginawa sa iyo ng iyong kapwa? Aba, hinarap ng ating Panginoon sa mga bagay nito. Sapagkat biruin mo sa mga salitang ipinahayag na Santiago at ni Juan, iba pang mga kasama, gusto nyo niyang pupadala tayo ng apoy at upang patayin sila, pugnawin sila. Mabigat na mga salita ito at mabigat na may ibig sabihin nito upang mamatay sila sa kanilang mga ginawang hindi pagtanggap sa ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad. Kaya anong uri ng Espiritu? Pinakikita na ating Panginoong Kristo ng kanyang buhay, the right spirit of goodness. Meron tayong salitang palagi natin ginagamit, ang kagandahang kalooban ni Kristo, ang siyang dapat maghari sa ating puso at kalooban upang sabihin, busilak at may magandang puso sa pagtanggap, maging ang mga kaaway, sapagkat nanatili sa isipan ng mga tao noon sa panahon natin sa Kristo, mahalin mo ang iyong kaibigan at huwag mo mahalin ang iyong mga kaaway. Kamuhian mo sila at puksain sila sa ating mabuting balita. Pugnawin mo po sila. Sa mga ganitong mga bagay, hindi ito ang ninanais ng ating Panginoong Kristo na dapat bumukal sa puso't kalooban ng tao ang kagandahan ng kalooban
sa pakikitungo sa kapwa, sa pagtanggap sa iba't ibang uri ng karanasan sa buhay, sitwasyon sa buhay. Ito ba'y nagiging makadiyos? Ito ba'y merong pagkatakot sa Diyos o fear of the Lord? Ito ba'y merong pagpapahalaga sa maayos at matuwid na pamumuhay? And so on and so forth. Di ba? Mga ganitong mga bagay, minimiti ng Diyos para itong hubugin ng ating sarili sa ating na makadiyos ang ating puso't kalooban at upang ito ay maging daan ng marami pang pagpapala ng poong may kapal. Kaya patuloy natin hinihiling ang tunay na kahulugan ng buhay upang mahal na grasya ng Diyos ay mapasa atin palagian sa ating mga kahilingan. Tumutugon ang Diyos sa mabuting buhay na gusto natin at ibig nating makamit sa buhay na ito. Kaya sabihin ng ating Panginoon Kristo, ano ba ang namumutawi sa iyong puso't kalooban? Ano ba sa mga sandaling hindi ka tanggapin ng iyong kapwa sapagkat kinamumuhian ka, kinasusuklaban ka? Ganitong mga bagay ba sa matitinding kapigatian na karanasan ng buhay ng tao, nagiging nasa panig ka pa rin ba ng Diyos? O nag-aalboroto ka upang gumanti ka, pumuksa ka ng iyong kapwa? Tuloy na ipahayag ng ating Panginoon Kristo. Ano bang may kagandahang kalooban ang minimiti natin sa buhay? Na tayong lahat ay narito ganito sa panig ng kabutihan, dapat at hindi sa panig ng kasamaan, kahit na meron kang mga kaaway. Kaya ipinahayag ni Kristo noon, may 2,000 taon ng mahigit ng nakalilipas, ibigin mo ang iyong kaaway, mahalin mo sila. Sa kabila ng pagtataka ng mga alagad, bakit ganoon sa pandemya ito ang kinagawian natin? Pinahayag ni Kristo ang nilalaman ng kanyang puso't kalooban at ito ang kanyang sinabi, naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Napakaganda at malalim ang binitiwang mga salita ng ating Panginoon Kristo sa pandinig ni Santiago, ni Juan, iba pang mga alagad at pinaliwanag din ito ni Kristo sa kanyang pagbibigay kahalagahan tungkol sa misyon niya upang ipalaganap ang paghahari ng Diyos, upang sabihin ng mga alagad kung ano yung kanyang naging paksa sa kanyang buhay sa balat ng lupa upang ang lahat ay patungo sa Ama, ang lahat ay pagpapala ng Ama, at ang lahat ay pagpapatunay, pagpapatibay at pagpapahalaga sa pagtahak sa matuwid ng buhay, pagpapahalaga sa Diyos Ama na ipinagkakaloob sa sangnilikha. Kaya yung salitang tagapagligtas ay naging pasalit-sali ng salita upang ipahayag at itutok nila ang kanilang buhay sa kanilang pagdilay-nilay at pagbabalik gunita si Kristo sa kanyang buhay, pagpapakasakit, kanyang buhay upang ipahayag ang kanyang buhay sa kanyang kamatayan sa krus. Pero ang lahat na ito isang tagumpay sapagkat siya ay muling binuhay ng Ama. Doon babagtasin ng mga alagad ang salitang kaligtasan ng tao, kaligtasan ng sangnilikha. Upang sabihin, ang mga aral at gawa pala ni Kristo ay nagbibigay sa mga tao ng kanilang panuntunan sa buhay upang maligtas sa impyerno at upang makaligtas sa ano pa mang kapahamakan ng buhay sa pag-ibig ng ating Panginoon Kristo, ang patuloy na pagtataguyod ng magandang kaloobang buhay sa ilalim ng mahalagang salita at gawa ng ating Panginoon Kristo. Ito ang malaking hamon para sa atin ngayon. Malaking hamon din sa paggunita natin sa naging buhay ni San Jeronimo na talagang napakahalaga ng kanyang naging buhay pananampalataya.
Kanya ding ipinangaral ang mga bagay na ito. Una, ang pagiging kabanalang buhay. Kalawa, mapananagutang buhay. Katlo, buhay na kasiyasiya sa mata ng Diyos at sa mata ng kapwa. Malaki ang kanya naging papel sa pagsasalin ng Biblia at upang lalong itong maunawaan sa kanya nang galing ang higit na pangunawa sa sinaling pahayag o panulat ni San Jeronimo upang ito ay maging pangkahalatan na pagkakaloob ng salita ng Diyos sa patuloy na pangunawa ng tao upang sabihin ang panukala ng Diyos Ama ang siyang napakahalaga sa buhay natin ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kabanalig, lina't man tayo dudulog sa Diyos upang pagtibayan natin ang naging panukala ni Kristo upang tayo'y kapiling niya sa maraming kaligtasan ng buhay. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili na maging malaya kay Kristo ang mga nakapiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may pusong hugkag at nanlalamig, naway matagpuan ng kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa liwanag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Pakapatnubayan mo kami upang kami hindi maging daan sa kapahamakan ng aming kapwa, upang hindi kami mapaghiganti sa mga palalong ipuso't isipan, sa mga gumagawa sa amin ng kabuktutan. Bigyan mo kami ng pangunawa hinggil sa pananampalataya sa pamamagitan ng salita at gawa ni Jesus. Pagindapatin mo nitong aming mga pagdulog sa iyo, Ama, maging karapat-dapat kami sa iyong patuloy na pagtangkilik at mga biyayang ipinagkakaloob para sa tanan. Kaya ang lahat na ito'y niling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan,
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa pagsasaloob namin sa iyong salita, alinsunod sa ipinamalas ni San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ng ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Jeronimo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa pananungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sangbayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanang mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinihaling namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas,
kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at lahat ng mga banal, si San Jeronimo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Ang kagandahang kalooban na bibigay pagtatangi sa Diyos na minamahal upang lalong pagtibayin halaga at kahulugan itong ating pananampalataya hinuhubog sa salita at gawa ni Hesukristo. Ating ngayong awitin ang panalangin tinuro sa atin na ating Pinasukristo ang Ama namin. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakilanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay na kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. San Jeronimo, mahal na patrong San Jeronimo, ilapit mo kay Jesus kasama ang mahal na Inang Maria ang aming mga pansariling kahilingan. Maging huwaran nawa namin ang iyong dakilang halimbawa sa amin, ang ituon ng aming buong panahon para sa paglilingkod sa Panginoon. Tulad mo, San Jeronimo, amin sanang saliksikin at pag-aralan ng buong pagmamahal ang mabuting balita, nang sa gayon mas lalong mapalapit ang ugnayan namin sa Diyos at makilala namin ng husto ang kanyang kadakilaan. Amen. San Jeronimo, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa paggunita kay San Jeronimo ay magmunsod nawa upang unawain namin
ang mga sinusunod naming banal na pahayag at sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo na may kagandahang kalooban ng Diyos. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabarabanalang sakramento sa altar sa ating pagtatanod kalakip ang ating mga panalangin. At sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas nitong ating banal na gawain. Panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabarbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak
upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang batid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem cernui et antiquum documentum novo cedat ritui preste fides supplementum sensum declarat
de cielo, prestatisti ei. Omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quaesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptionis tui fructum, in nobis iuditur sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa Purihin ang altar. Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalistinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalistinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.